Ano po ang paliwanag ni Congressman dyan? Meron din ho tayo mga kababayan. Ito po yung paliwanag niya dyan. Sabi niya, Ayan. Medyo kinulata ng mga reporter pagkatapos nung pagsasalita niya doon Oh. kasi alam mo, one of the allegations were yung statements na binigay ni Vice President Sara na sinabi niya na i-imagine niya na dahil kung sa sitwasyon doon sa eskwelahan na i-imagine niya na parang gusto rin niya putulan ng ulo si Presidente. Yeah. Merong desire. So, medyo malayo naman yun, sir. Ano po? Napakalayo naman po no doon sa sinasabi niyong taglibot kayo. No? Ito patayan ho Pagka sinabi mong pugutan ng ulo, gusto mong tumapos, kumitil ng isang buhay. Di ba? Malayo po, sir. Sabi ko nga sa inyo, mahihirapan kayong ipanalo. Yang mga statement ng Vice Presidente, yang mga sinabi niya, lalong-lalo na doon sa patayan portion. Mahihirapan kayo, boss. Pag there's imagination and desire. Pero sinasabi na, stated by Kong Rufus, yun naman hindi naman criminal act yung imagination at desire. Kasi sinasabi ko lang, parang ako, yung not necessarily or specifically kay Anna, right? Kanina naman na siguro na Iba yung ini-imagine kasi into that situation. At iba din yung ini-imagine mo, na gusto mong putulan ng ulo. At the same time mga kababayan, napapansin na din po natin ang Vice Presidente na halos yung ilang pagitan yon, isang buwan ang pagitan, halos lahat ng press conference niya, mga boss Pamo sir, papahukay ng bangkay, papaputol ng ulo, tapos ano yung mga kasunod na? Sunod-sunod lahat iisa yung sinasabi. Gustong pumatay ng tao. No? Kahit sabihin mo pang ini-imagine, kahit sabihin mo pa, wala namang nangyari sa presidente. Hihintayin pa po ba natin na may mangyari? Hihintayin pa po ba natin na, ayan, pinatay si Bongbong Marcos. Mag-aantay pa ba tayo? Pag sinabi na meron akong inutusan, ibig sabihin, Brad, meron ng pagpaplano. Meron ng nag-uusap patungkol sa pagkitil ng buhay ng isang tao, brother. Diba? Ewan ko kung mailulusot nyo yun. Ako, hindi pa ako lawyer niyan. someone from the opposite sex na, who sa stand out. You cannot help having imagination. Kaya nga, wala naman ako sinabi. Sabi ko, Hindi, baliktarin na lang natin ang sitwasyon. Sabi ni Dot Pintura, asawa niya kaya ang sabihan ng gano'n, matutuwa siya sa pambabastos. Baliktarin na lang natin ang sitwasyon. No? Ang sitwasyon, yung asawa niya, nakita si Piolo Pascual o kung sino man yung nakita doon sa Tapos sinabi, maririnig sa kanya, nag-init ako Inimagine ko na lang, masakit. Di ba, sir? Kaya nga lagi ko sinasabi, kakadepensa nila. Actually, ngayon lang ako nakarinig ng depensa para sa Vice Presidente at ito pa yung unang depensa. Ginamitan pa ng imagination mga kababayan. sometimes, nagkakaroon ako ng imagination, desire, yun lang. So that's nothing wrong. Kaya lang sinasabi ko, we cannot censure everything because it sets a bad precedent. Ibig sabihin, anong ba nakita dyan? Dati yung composition pala ng komite, pagka meron kahit na isang word lang na sabihin mo na hindi nila magustuhan, they can strike it out of the record. And this is the second time that they struck out mga statements that I made, which are neither illegal. Sabi naman ng isang kongresista, ng isang congresswoman, kakaumpisa pa lang ng
Women's Month, tapos ganun yung maririnig sa'yo, Brad. Hindi na unlawful. Actually, factual. Yeah. Congressman, sorry to ask this, Congressman. Don't you think it's a bit improper for you to say those things like the imagination kung anong pwedeng mangyari? Kaya nga, sasabihin ko what's the definition of imagination? What's the definition of desire? You know, only a dirty mind can impute something which is dirty. Dun sa statements na yun. I can say, I desire to work for ABS-CBN because I can imagine myself as a reporter. It's not criminal, it's not unlawful. Hindi. Pero ibang-iba yung sa vice-presidente. Yung sa vice-presidente, ang pinag-uusapan at ini-imagine at merong inuutusan ay ang pagpaslang pagtapos sa buhay ng isang tao, boss. No? At yung series nung kanyang mga ginawang mga press conference, iisa ang sinabi, Brad, talagang gustong pumatay ng tao, boss. Diba? Isa-isahin niyo yun, mga boss. Simula doon sa pagpugot ng ulo hanggang sa makarating doon po sa sa kulungan ng Congress. Puro pagpatay yun. Ibig sabihin, talagang binabalak, pinaplano na ang pagpapatay sa Pangulo natin, mga kababayan. Is that fun? Kung sasabihin ko, ay, desire ko maging agamulak, may imagine ko sarili ko maging Malayo yun, sir. Ginagawa mo naman yatang mangmang yung mga Pilipino. No? Kung maging agagmula ka, okay, may nasaktan ka ba? Wala. Niyo ba? Ito, meron kang taong, siyempre, kung kami kung kami, regular na mga tao, may ka ba sa amin yun? Papapatay kami. O, nai-imagine ko na ipapapatay kita. Alam mo na, hindi mo po ba pwedeng seryosohin yun, sir? Di ba? agamulak. Is that unlawful? Is that immoral? Saying those? Now, Pinagkukumpara niya yung light into this. Mga kababayan, same situation na inimagine, pero yung light into this. Sabi ni Mark Crisanto, Antaso, Boss Mark, malibog pala mga DDS. Tinatanong pa ba yan? Saan ba yung saan ba sila nagmana, di ba? it depends on, siguro, pagka madumi yung isip mo, then sasabihin mo, ay, ano yan, immoral yan. But siguro, hindi madumi yung isip ko eh. I just know how to appreciate beauty. Yun paliwanag niya. Tungkol po doon sa Ann Curtis. Ngayon mga kababayan, syempre, magpapahuli po, meron pa ito, yung chuchugihin naman, ito pa, season tayo, doon mismo to sa Kongreso. Kung makikita din natin doon sa statement ni, doon sa video, and I'm glad that it was flashed on screen, which, kasi, in fact, dapat nga hindi, because it would be premature. As I mentioned,